Hi everyone! Welcome! It's me again, Dawn. And for today's video, guys, is a different one kasi we will have a mukbang, but at the same time, we will talk random things about life, career, experiences, and all. So if you wanna know them, please keep on watching. Well, let's start. And for today, thank you Aura Cafe for sending your food. So, thank you so much, Kuya. Hindi ko nasasabihin anong pangalan niya kasi sabi niya, ayaw niya daw i-mention yung name niya. So, tawagin na lang natin siya sa pangalang Kuya ko. Thank you so much for sending these. One is San Sebastian cake. Oh, shucks. I really love this one kasi nga, this one is a cream cheesecake and I love cream cheese. This one is the strawberry dip. It has strawberry, of course. It has chocolate and milk coating. This one is acai berry. Sobrang sarap nito. Shucks. This one naman is the San Sebastian cake. It's a cream cheesecake. And this one is a chocolate one where I can mix it together with this. And I don't know what's this one. Lalagay ko na lang sa screen. Tatanong ko siya later. Kuya ko, ano ba yan? Habang kumakain ako, guys, ay may kakwento ako sa inyo. Mga random things. So, ang nasa acai berry, it has banana. It has strawberry. I don't know if you can see that one. Peanut butter. And I don't know what, ito ba yung acai? Ano ba yan? And of course, this one has granola. So, sila din yung gumawa ng granola. Jesus. Bayan niyo akong kumain. Ay, shucks. Tignan niyo, guys. See that? May ano pala siya. Milk powder din. I just hope na natitikman nyo rin to while watching. Ang sarap! Kuya, ang sarap! Bale, gusto ko sana i-promote tong Aura Cafe. It's just that this is exclusive lang sa mga Navy, Marines, mga sundalo ng Qatar. Kasi si kuya ko ay isang head barista ng Aura Cafe. So, nag-rebrand sila. So, siya yung gumawa ng bagong menu nila, drinks nila, as in, iniba niya talaga lahat. Isa to siya sa mga crafts niya. And sabi ni Kuya, request niya, well, kinakain ko to, ay, i-share ko lang daw sa inyo kung paano binago ni Lord yung buhay niya. I'm thinking na, why not, ituloy ko na lang yung sinasabi kong gusto ko magkaroon ng episode sa vlog na to with the title, Life Talks. Charet! Kung may Tony Talks, my life talks. So we're gonna talk about random things in life. You can just listen to this video assuming na nag-uusap lang tayo. Shucks, ang sarap talaga. Wait na. Sarap! Honestly, hindi ako mahilig sa peanut butter. But this one, it's fine with me. Kaya ko. Sarap talaga, promise. Alam niyo ba, nahihirapan akong magsalita pag may food. Kasi mas usually nagpo-focus talaga ako sa food eh. No? Now, let's try the strawberry dip. Sorry kung tumitingin ako sa baba kasi may naka-ano din yung screen. So, tinitignan ko yung itsura ko. Oh, shoot! Look at that! Ang ganda! Shucks! Okay, let's eat. Gusto kong umiyak. Ang sarap! No words.
Guys, kung pwede lang talaga tong i-promote tong cafe na to, matagal ko na tong pre-promote. Pero kasi selected lang talaga yung pwedeng makabili doon sa cafe na yun. Since friend ko yung head barista, di may access kami. If I could just let you taste this one and promote it to everyone. Alam niyo ba yung second cup, if taga-Qatar ka, doon sa souk, masarap na yun, diba? Guys, ito mas masarap. Mas masarap pa to sa second cup. Paano ba nagsimula na nabigyan ako ni Kuya ng ganito? Kasi kanina, while I was having my quiet time, bigla siyang nag-message. Sabi niya, hello po, Dawn of Mubag. Magkano magpa-food review? Sabi ko, anong food review? Sabi niya, magpapadala ako ng food sa'yo. Tapos mag-vlog ka, i-review mo. Ganun. Sabi ko, oh my gosh, why not? Diba? Libre na yun, te. I mean, for me, I love food. Sabi ko, sige kuya, go, push. Tapos kanina pa tong hapon, marami pa akong ginawa dito sa bahay. I love granola. Just imagine, nagsama-sama yung mga healthy food. Itong si kuya, kaya kami naging friend. Workmate ko siya dati sa company na connected ako ngayon. Unfortunately, isa siya sa mga empleyado na na-lay off. Isa siya sa mga employees na under ng agency. Hindi talaga siya direct. Unlike us na direct talaga kami sa company. So, isa siya sa mga tao na napaalis, not because of his performance. Sobrang galing ni Kuya. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaan na empleyado doon. Pinapapili sila kung uwi silang Pinas or magsastay siya dito sa Qatar. So, he chose to stay here in Qatar. During that time, he's already serving the Lord. And bago lang din to siya naging Christian, I guess, last year lang talaga. And these things na napaalis siya, this year lang din nangyari. So, kumbaga, the moment na nag-serve siya kay God, may mga pagsubok na dumating sa buhay niya. And I just praise God na before yun nangyari, nakilala na niya si Lord. Kasi marami siyang may mga community siya, may mga churchmate siya, mga kasama namin na tumulong talaga sa kanya mag-pray. Kasi hindi talaga madali, guys, kung nawalan ka ng trabaho and yun pa rin time na kakasimula mo pa lang sa faith mo, kakasimula mo pa lang maging Christian. Pero, I praise God kasi hindi talaga siya sumuko, hindi talaga siya gumive up kay Lord. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsuserve niya. Before siya umalis sa company namin, nagbakasyon muna siya sa Manila, sa kanila. After how many years, ngayon lang siya nakauwi. Wait lang. Pagbalik niya dito sa Doha, as in parang walang-wala talaga siya, pero sinustain talaga siya ni Lord. And ang dami niya niyang inasahan ng mga company and nagte-training na siya sa isang company. Pero may tumawag sa kanya kung saan siya connected ngayon. Bigla lang siyang tinawagan for interview ata. Tapos pag-interview na hire agad siya. Alam niyo ba, anong mas amazing? Hindi siya nag-apply sa company na yan. Bigla lang siyang tinawagan and parang may random lang daw na nagbigay sa kanila ng details niya ata. I'm not sure about those information. Basta yung company yung tumawag sa kanya at hinire siya bilang head barista. And I was like, oh my gosh, grabe yung favor ni Lord sa kanya na kahit inalaw ni Lord na pagdaanan niya yung mga pagsubok na yun sa buhay niya. At dahil naging faithful siya, hindi siya bumitaw kay God. Kahit nahihirapan siya, hindi niya sinisi si Lord, hindi niya sinisi na, porket naging Christian na ako, ganito na yung mga pinagdadaanan ko. Hindi. Kundi ginamit niya yung circumstance na yun para mas maging close kay God, para niluhod niya, iniyak niya talaga lahat kay Lord. Alam mo yung verse na pinanghahawakan ko, yun yung Isaiah 60:22. Sabi niya, yun talaga na kahit nahirapan ako, pinanghawakan ko yung promise na yun sa Panginoon. And alam niyo, pag nakikita ko si Kuya, as in, grabe yung changes niya. Kasi kasabay ko lang yun siya mag-Bible study, punta ng church. Pero those little things, nakahelp sa kanya para ma-build yung faith niya and mas makilala niya si Lord. Tapos nung time na naging active na siya sa church, naging seryoso na siya kay God, pansin na talaga ng lahat ng mga nakararami na may nagbago talaga sa kanya. And at the same time, noon inaaya siyang inom-inom. Tapos, of course noon, kasi wala pa si Lord talaga sa buhay niya, sumasabay daw siya. Pero nung time na na-encounter, na-experience talaga si God,
nag-say no na siya. Tapos, syempre, may mga persecution na, uy, ba't di ka na sumasama, ganito, ganyan. Pero he really stood his faith na, hindi, I will do this for the Lord. Tapos ngayon, sobrang blessed niya sa job niya kasi nga, naging head barista siya, siya pa yung gumawa ng mga menu. Tapos alam mo ba, pinagpipray niya talaga yung Friday, Saturday na day off. Kasi every Friday meron kaming church. And Saturday yung Bible study namin. So, hindi ka man exempted sa hamon ng buhay. Alam mong may favor ka, alam mong may blessing, alam mong may guidance ka kasi you're walking with the Lord, you're walking with God, and you're not doing things on your own. Kaya pag nakikita ko si kuya ko, nabe-bless talaga ako sa buhay niya. Mapagbigay talaga siya, binibigyan niya kami ng mga ganito. Isa kami sa mga nabe-benefit ng mga pagkain. Pero ito, napatikim na niya sa akin to. Sobrang sarap talaga. And then, alam niyo ba, yan si kuya ko, naaalala ko sa kanya yung papa ko. Mahilig talaga siya mag-asikaso sa amin, mga kasama niya. Tapos pag mga masakit yung likod namin, minamassage niya. As in yung para talagang father figure ba? Since he's already a father, he has children. So kung paano niya kami alagaan, parang mga anak niya na rin. So thank you so much, Kuya. We really appreciate you. We really appreciate your life. And thank you for standing your faith in Christ. Know that everything that you do for the Lord will really be rewarded. Not just here on earth, but also in heaven. Yan yung promise ni Lord. So, thank you din sa mga food. Shock. I'm just so happy kung alam mo lang. Timing pa. Kung lang mag-isa. So, mabavlog ko talaga siya. Kasi nahiya ako mag-vlog pag nandito yung mga kasama ko. Of course, makita nila ako nagsasalita. Hindi naman ako confident talaga. Hindi naman din ako yung vloggerist talaga na pa-secret lang naman to. Pa-low-key lang naman to na vlog. And speaking of vlogging, alam nyo, kaya talaga ako nagpa-vlog kasi, ewan ko, parang feel ko na fulfill yung purpose ko in life. Parang, I love listening to people. I love sharing my story. I love seeing people being inspired by my story, kung ano mga experiences ko, especially the young ones. Kaya most of my videos are really yung parang para sa mga young professionals, mga teenagers, sa mga youth. Kasi I really have the heart for them. Ewan ko, naalala ko kasi yung sarili ko noon. Tapos doon talaga parang napaka-driven ko talaga in life. Up until maraming mga nangyari din. And God helped me to learn some things in life. Okay, stop muna tayo sa kain. Chika muna tayo. Kaya gustong-gusto ko rin talaga mag-vlog, guys. Kasi nga, as what I've said, I found my purpose. At the same time, parang mas na-challenge yung utak ko, yung creativity ko. May mga nilulook forward ako in life. And parang mas yung attention ko. Kasi nga, ako naman, as an OFW, nandito lang ako mag-isa. Wala akong matadong kausap, which is okay lang naman kasi sanay na ako. And I really find peace pag ako lang din mag-isa. Tapos, ayun, yung pag-vlog, parang it makes me feel so happy, fulfilled. Sobrang grateful ko rin na meron akong mga workmates, churchmates, friends, who are so supportive with my vlogging, no? Parang pati nga sa workplace ko. Sa workplace kasi namin, sobrang dami namin. Uy, nakita ko yung vlog mo, nakita ko yung video mo. Minsan nahiya ako na, shucks. Ano ba itong mga pinaggagawa ko? Ang dami na nakakita. Di ko naman in-expect na kakalat. Alam mo, always sinasabi na, ipagpatuloy mo yun. Kasi nga, na-enjoy ko, may natutunan ako, na-inspire ako, mga ganun. Tapos may mga nagme-message din sa akin ng mga students pa, especially tourism students, or mga young professionals. Parang nagde-thank you. So parang sabi ko, hala, those things were not in vain. Parang sa akin, Lord, kahit isang tao lang na inspire sa mga videos ko, that gives them life, that gives them encouragement and inspiration in life, sobrang okay na ako, God. Actually, iniiyak ko to kay God. Sabi ko, God, bakit gustong-gusto ko mag-vlog? Parang, I really enjoy doing it. Pero paminsan nahihiya ako. So parang, I feel like napaka-open ko sa lahat. Parang napaka-vulnerable ko, Lord. When it comes to my story and all.
Pero alam mo, nung sinabi ni God sa akin, sabi niya, there's actually beauty in vulnerability. Kasi kung hindi ka maging vulnerable, you'll not be able to inspire other people. You'll not be able to share your story. You'll not be able to change lives. Kasi if ever manonood ka ng mga videos, diba? Those people who became vulnerable, naging open, or nag-share ng part of their life, mga lessons, experiences. Those were the moments as well na they let us feel na we are not alone, hindi lang pala ako nagsastruggle ng ganito, ganyan, may iba din pala. So, diba, yung parang sabi ni Lord, hindi lahat may gift ng ganyan, hindi lahat able to do that. And you're one of those people na tinawag ko para gawin niya. Those things really keep me going na kahit medyo hindi ko naintindihan ano pa bang ginagawa ko ng mga vlog-vlog. As of now, yung parang leading ni Lord sa akin. So, kahit takbuhan ko man to, I will always go back kung ano talaga yung dinesign ni Lord for me. Kayo ba guys, ano ba yung mga passion nyo? Ano ba yung mga gusto nyong gawin in life? Kaya nga, pag may mga friends ako sinasabi na gusto ko mag-vlog, gusto ko rin ganito, ini-encourage ko talaga na go, push through mo yan. Kasi alam ko anong feeling. And pag may desire ka kasi, and yan yung leading and calling ni Lord for you, sobrang hirap pigilan. Kaya sinasabi ko, huwag kang mahiya, push mo lang, kasi malay mo, yan talaga yung for you, diba? Kaya sa mga friends ko dyan na nanonood, if gustong-gusto nyo talaga mag-vlog, gawin nyo na, huwag nyo na isipin ko anong sasabihin ng iba. Kasi kahit anong gawin mo, masasabi talaga yan. Ang sarap. Itong vlog na to, wala talaga tong format, guys. Wala tong outline kung ano mga sinasabi ko. So, lahat ng mga lumalabas sa bibig ko ay napaka, sponty lang yan. Sa mga na-realize ko this past few days, it's really important to know yourself. Kasi, pag kilala mo yung sarili mo, kung alam mo kung ano yung mga gusto mong gawin, ano yung mga principles mo, yung values mo as a woman or as a man, sobrang bilis na lang mag-filter ng mga opportunities, ng mga tao, ng mga relationship that will come along your way. If kilala mo yung sarili mo, kung ano yung mga paninindigan mo, yung mga principles mo in life, alam mo kung sino and ano yung pwedeng i-allow mo sa buhay mo. So like for example, in any opportunities, alam mo sa sarili mo anong lifestyle mo and may opportunity na gustong-gusto mo, pero alam mong hindi naman siya tugma sa lifestyle and sa life na gusto mo. By that, by knowing yourself in a deeper way, you will be able to make a decision that would really best suit for you. An example as well, sa mga relationship, diba? If ikaw secured ka sa sarili mo, I've learned it in a hard way, but I'm learning it now, na if secure ka sa sarili mo, if alam mo anong worth mo, if alam mo anong principles and values and preferences mo in life, it would be easier for you not to settle for less. Medyo na ako, below ko. You'll be able to have the strength to live in a relationship na alam mo hindi mo naman deserve. Kasi nga alam mo sa sarili mo, ano yung paninindigan mo, ano ba yung what you can offer and what you would allow in your life to enter. So yung mga ganon, so it's really important as well na in your younger years na you will be able to really know kung sino ka ba talaga, saan ba nakatatak or nakadikit yung identity mo. This is what I always tell to my vlogs or to other people, to the younger ones, na huwag niyong ilagay yung security niyo sa mga bagay or sa tao. Those things can be taken away from you in just a snap, guys. Sa sasakyan mo, sa bahay mo, sa pera mo, sa career mo, sa ganda mo, those things will perish. Mo nga alam, baka bukas bankrupt ka na, hindi mo alam pagkabukas umaba na yung itsura mo. So pag ganyan yung nangyari, edi lugmok na lugmok ka. I mean, sobrang hirap nun bumangon. Pero ikaw, kung alam mo saan yung security mo and always put your security to something that can never ever be taken away from you, and that is your relationship with God. Kasi yan yung nag-iisang bagay na hindi talaga, no one could
take that. No one could steal that. Even the enemy could not steal that from you. You should not just invest on our physical appearance, on our investments in life. Hindi lang sa bahay, sa pera, sa sasakyan, and also sa career. Hindi lang doon. Kundi let's also build our relationship with God. Kasi yan naman talaga yung pinaka-importante talaga na kailangan nating matutunan. Let's try this one. Sarap. I love cream cheese talaga. This one, ano ba to? Naiba lang yung texture niya. Mas soft, fluffy. Ang sarap. Lahat masarap. Walang tapon, guys. Ano ba yan? So, let's try this one, the chocolate one. Let's dip it in this one. Perfect combination. Sarap. Kain muna ako. Perfect. Hindi rin siya sobrang tamis. Random na lang itong mga pag-uusapan natin ngayon, guys. Pero, napakabuti talaga ni Lord sa buhay ko. Yan lang talaga yung always na lumalabas sa bibig ko na thank you, God, thank you, God. And I always pray na, Lord, huwag mong hayaan na malayo ulit ako sa'yo. Kasi parang na-experience ko na yung life na malayo sa'yo. And sobrang hirap. Eh ngayon na I'm walking with God, mahirap pa rin. Mahirap pa rin, pero ba yung peace and joy na binibigay ni God na parang alam kong wala akong dinidisobey, my conscience is clear, I am at peace in my life right now. Kaya yan talaga yung always na pinagpipray ko kay God na, Lord, wag mong hayaan na malayo ako ulit sa'yo. And wag mong hayaan na someone or someday may mga taong would try to disturb my peace again. So, yan yung isa sa mga pinoprotektahan ko na ngayon, yung relasyon ko and yung peace ko kay God. Kasi sabi ko, God, honestly speaking, I am prone to sin pa rin, up until now. Even though I'm walking with you, I'm still prone to that. And there will still be possibilities na baka malayo ulit ako sa'yo and all. Kaya ngayon, pinagpe-pray ko na wag mong hayaan na mangyari ulit yan, Lord. Sana ay natuto na ako. Sabi ko na, God, yan talaga yung pinagpe-pray ko na hindi na ako umulit sa yung mga bagay na nagpasakit sa akin and nagpasakit din sa kanya. And alam ko na hindi niya will. Ganon. Okay. You know the food is good when you dance while eating. So, ayun, ini-encourage ko talaga yung lahat na ang obedience kay Lord, hindi siya instant, kundi progressive. Na si Lord, hindi naman siya yung parang namimilit, pero hindi ka rin niya bibiglain. Baga, dahan-dahan up until you will fully learn to surrender everything to Him. Kasi alam mo yun, dyan talaga, yan yung time, may time talaga, hindi ko makakalimutan. Nung time na sinurrender ko talaga lahat sa Kanya, there was a time in my life na may bagay na gustong-gusto na ni God na bitawan ko. Pero hindi ko talaga siya mabitaw-bitawan. Kaya nagbigay ng vision si God sa akin na pinakita niya sa akin, anong bang ganito na yung sitwasyon mo? So yung nakikita ko sa sarili ko, umiiyak daw ako, tapos nakahawak ako ng isang kutsilyo. Tapos dumudugo. Pero hindi yung hawak na kaganyan na. Yung hawak ko ganun talaga. Tapos yung kutsilyo, ganun na sa palad ko. Kaya dumudugo na. Grabe na yung dugo. Tapos umiiyak ko.
Umiiyak ako kay God. Sabi ko, God, sobrang sakit, pero hindi ko mabitawan. Sobrang hirap bitawan, pero nasasaktan na ako. Sabi ni Lord, bitawan mo na. Kita mo, dunudugo ka na. So, kailangan mong bitawan yan and let me heal you. Ako maghihilom sa mga sugat. Pero sabi ko, hindi ko kaya, Lord. Hindi ko mabitawan to. Patuloy pa rin ako up until umabot sa point na sabi ko, God, hayaan mo akong maubos. Maubos yung dugo. Hanggang sa wala ng dugong dumaloy, Lord. Wala ng dugong lalabas. Hayaan mo akong maubos na para pag binitawan ko na to, hindi ko nahahawakan yan ever. Sabi ko kay God. As in, sabi ko talaga. Hayaan mong maubos ako para pag ubos na ako, hindi na ako babalik pa. Eh na yun, naubos nga. And I praise God for those times like that kasi I can move forward na in life on my next chapter na walang what if, walang regrets. Kasi alam ko sa puso ko na ginawa ko ang lahat. Yun lang. Ayun yung mga, those were the times na fully surrender ko lahat kay God. Kasi wala eh. Ang hirap din palang magpatuloy sa isang bagay na ikaw na lang mag-isa pala along the way. Tapos nasasaktan ka na while nilalaban mo yung isang bagay na. Ang hirap lumaban sa isang bagay na alam mong ikaw na lang mag-isa at matagal na palang wala na. Yeah, and life goes on, no? Life must continue no matter what will happen. People come, people go. Opportunities will come, opportunities will go. Our seasons will come, our season will just go. And life is just like that. What matters most is our relationship talaga kay Lord. Yan talaga yung pinaka-importante and yan yung paulit-ulit kong sinasabi. It's my relationship with God that really keeps me going. Na kahit gano'n man kahirap ang buhay, ako'y magpatuloy. Ano daw? I don't know anong kalabasan ng vlog na to kasi hindi ko talaga alam anong mga pinagsasabi ko. I hope you have learned something from this video. And lastly, gusto ko lang din i-share sa inyo na if may mga unforgiveness kayo sa puso nyo, mga hinanakit, mga hatred, let it go. Hindi mo deserve na magdadala ng isang bagay na hindi naman makakabigay ng value sa'yo. And ang bibigay lang sa'yo ay sakit at bigat. Kaya, you deserve to live a life na walang dala-dalang galit. Para you will be able to enjoy and live life with peace. And alam nyo ba, mahirap magpatawad ng ibang tao, pero mas mahirap patawarin ang sarili natin. Na parang sobrang hirap i-recognize na nagkamali din tayo, na nasaktan din natin yung iba. Hindi lang ikaw yung nasaktan, kundi sila din. Na you play the role as well of hurting those people. Sobrang sakit noon na nung time na yon na na-realize ko na I also play the role of hurting other people. So, grabe yung iyak ko kay Lord na to the point na hindi ako makahinga na parang God, sorry talaga. Sorry sa mga tao na yun nasaktan ko, na hindi lang pala talaga ako yung nasaktan. Because people will always respond out of their brokenness. Ikaw mas widen yung pang-uunawa mo. Kung alam mo anong pinagdaanan ng tao na yan, na kahit ganun yung ginagawa niya. But since you know the person in a deeper way, you know the brokenness of that person, you will choose to understand na that person just responded in his brokenness. Kaya ayun, let's all learn to forgive. Not just other people, but also ourselves. Just extend grace lang din sa sarili mo na maybe that was your best and that's all you can do and yun yung kaya mo. Yun lang yung din yung alam mo. Kaya yun yung nagawa mo. Let's all learn to forgive other people pero wag mo rin kalimutang patawarin yung sarili mo. Okay? Kasi sobrang hirap niya na you will live in shame, you will live in guilt. Hindi ka magkakaroon ng peaceful life. Kaya yung lahat ng mga hinanakit mo, let it go. Surrender it to the Lord kasi it will do more harm than good, guys. Always know that no sin in this world could separate His love for you, for us. We're already victorious because Jesus paid it all. And also, never ever allow those fear to consume you. Kaya pala ngayon, nagme-make sense na sa akin. Bakit? Isaiah 41:10
yung binigay na verse ni God sa akin this year. It's because ang daming inexpose ni God sa akin, ang dami kong fears in life. Takot ako sa ganito, ganyan. And God gave me a promise na huwag kang matakot kasi I am with you. Do not be afraid kasi kasama mo ko. Kaya yun, ang daming pinapa-unlearn and learn ni God sa akin. Ang dami niyang pinapa-overcome sa akin na fears. Ang dami niyang pinapa-let go in order for me to really face my fear and to overcome. And ito pa, always know that Jesus paid it all already. Panalo na tayo, guys. It's just that the enemy knows that we are already victorious. So what he could do is to put those fears, doubts, worries, and anxieties in your heart para hindi ka maniwala na we're already victorious. So you will live in fear. So hindi mo ma-experience yung full blessing and peace and joy na kaya ibigay sa'yo ni God kasi nga nanatili kang takot. And that's the enemy's way of you not experiencing God's love and blessing and abundant life that He has for you and for me. So, ayun lang. I hope you have learned something from this video. Medyo mahaba na to. But thank you so much, kuya ko. Thank you so much, Aura Cafe, for sponsoring the food that we have right now. If you have questions, suggestions, or clarifications, please don't be hesitant to comment it below. I'm going to read and answer all of those. Always remember, you are beautiful in your own special way. Bye! See you guys on my next one. Mwah!